Join me in prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Almighty God, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, Evangelist Phyllis Adameda, we all humbly come in your throne of grace, asking for your forgiveness from all of our sins that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us. Have mercy, have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Almighty God, we ask you to forgive from all of our unrighteousness. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood. Fill us all with your Holy Spirit and make us all worthy of your calling for your kingdom. Father God, we ask you to bless and anoint your holy word that we're going to share in this Bible study. Be with us and guide us. Be in our midst. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Lord, open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbelief, sin, distraction, cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo at tuloy na po tayo sa ating pong banal na gawain, sa ating pong Bible study at pamagatan po natin ang ating pong pag-aaral ngayong araw na ito, purpose of trials. Amen. Layunin ng mga pagsubok. Hallelujah. Praise the Lord. At let us start it by reading the holy word of our loving God. Could you please read 1 Peter chapter 4, verse 12 to 14. Hallelujah. Praise the Lord. Sige, basahin ko na. Basahin mo na. Sige. From the book of 1 Peter chapter 4, verse 12 to 13. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happen unto you. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Sa Tagalog po, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa maigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring ang nangyayaring sa inyo hindi karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Amen. 14 pa. Verse 14, kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahinalay sa inyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Pray po, ang bilang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. God bless you po, beloved Brother Ted, for reading the holy word of our loving God. Ating pong palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Pray po ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin dapat asahan na ang buhay Kristiyano ay magiging madali o komportable o maginhawa dahil ang mga mananampalataya ay hindi nalilibre sa mga pagsubok. Sa katunayan, ang pagiging Kristiyano ay maaring magbunga na higit na problema o suliranin sa pagdurusa. Tinukoy ni Pedro ang gayong mga paghihirap bilang isang maapoy na pagsubok. Hallelujah, praise the Lord. Fiery ordeal, and tell us not to be surprised by it. Sinabi po yan sa unang Pedro 4:12. Sabi po dito, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. Hallelujah, praise the Lord. Ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon ang ating pagdarusa para sa kanyang mababuting layunin.
at dinaraan niya ito kasama natin. Kapag tayo po ay may mga pagsubok, kasama ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang kanyang Espiritu na sa atin para malampasan natin ang mga pagsubok na kaya naman tayo sinusubok para tayo ay patuloy na nililinis. Hallelujah, praise the Lord. Ang pag-asa sa gitna ng kapighatian ni posible o maaari kung paninindigan natin ang natatamo ng Diyos sa sitwasyon. Kasi kung tayo po ay sa kabila ng mga pagsubok, patuloy pa rin po ang ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Yun po ang natatamo ng ating mahal na Panginoon. Nalulugod siya kapag ang kanyang mga anak ay kahit nasa gitna ng pagsubok ay naitataas sa kamay at pupurihan siya at hindi sumusuko kung anumang klaseng pagsubok ang dumadaan sa kanilang buhay. Hallelujah, praise the Lord. At karaniwan, hindi naman po lahat ng pagsubok o paalala ay dahil gusto kang subukin ng mga pananapa, kundi karaniwan po ito ay palaalas na nakakagawa tayo ng hindi kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Karaniwan po dahil sa bilang tao at mababaw ang ating pagkakilala pa sa ating mahal na Panginoon, kapag tayo nabigyan ng pagsubok na hindi halos natin makayanan, tayo po ay nalulumo at nangangayaw. Ang sabi nga po ng mahal na Panginoon, kapag ikay nasa ilalim ng pagsubok o mga problema, idulog mo sa Kanya ang mga pagsubok nito at ikaw ay Kanyang tutulungan. Hallelujah, praise the Lord. Ganun lang po kasimple ang ginagawa natin para dumadaan tayo sa maraming pagsubok para po, yun nga, sinusubukan tayo nating mahal na Panginoon. Kung hanggang saan ang pananampalataya natin sa, kung saan, kung ipagkakalob natin o maninikluhod tayo sa Kanya para matulungan tayo para malampasan natin ang mga pagsubok na ito. Hallelujah, praise the Lord. At ito po ang nagiging daan upang tayo po ay malinis sa ating mga kalikuan, upang tayo maging lubos sa sakdal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At ang una po, ang Ama sa langit minsan ay gumagamit ng masasakit na karanasan upang dalisayin at itihinihin tayo. Ang mga pagsubok ay nagtutulak sa atin sa mahal na Panginoon. Dahil karaniwan sa mga mananampalataya na sa ating mga kapatiran, kaya napalapit o tuloy na nakilala ang ating mga dahil sa mga kapigatian sa buhay, mga problema, karamdaman, o mga bisyo, mga kahirapan, madaling sabi, o mga maraming mga bagay na nagiging problema ng tao. Pag nakilala nila ang mahal na Panginoon, ay tinutulungan siya ng mahal na Panginoon, tayo ng ating mahal na Panginoon, para malampasan natin ang mga pagsubok na ito, mga problema natin. At yun, nagkakaroon tayo ng pananampalataya na talagang may tunay na Diyos na tumutugon at mahal tayo bilang Kanyang nilikha. Hallelujah. Pero ang kailangan po natin gawin para mangyari kung hindi pa po natatanggap ang ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas, ay kinakailangan pong tanggapin niyo, isuko po ninyo ang inyong mga buhay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tanggapin sa Diyos at sariling tagapagligtas at ang pinakamahalaga ay mapabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Yung pong bautismo na nabanggit po dito, yung sinasabi sa Acts 2:38 na magsisi sa iyong kasalanan, papabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad na inyong kasalanan at kayo ibibigyan ng banal na Espiritu na sa inyong magiging gabay at patnubay dito habang ikaw ay nandito sa ibabaw ng lupa. Tuturuan ka kung ano ang dapat mong gawin sa pamamagitan ng kanyang banal na salita na nasa banal na kasulatan. Yan kaya po napakailangan tayo marunong magbasa ng ating Biblia. Magbigay tayo ng oras araw-araw sa ating basahin po natin ang ating banal na kasulatan. At bago mo basahin, hingin mo ang guidance ng ating mahal na Panginoon. Magsisik ka muna sa iyong kasalanan at hingin mo na ipaunawa sa iyo kung ano ang nilalaman ng banal na salita. Dahil diyan nangungusap ang ating mahal na Panginoon sa bawat mananampalataya. Kung ikaw may baguhan, mangungusap sa iyo, may pauunawa sa iyo na ganong mga bagay ang kinakailangan natin gawin. Kasi karaniwan, hindi natin alam. Nung hindi pa natin nakikilala ang ating mahal na Panginoon, hindi pa tayo nakakakinig ng mga salita, hindi natin alam na tayo pala nagkakasala na. Ay ngayon, pag ikaw ay nagkakasala, hindi ka nakakatalima, hindi ka nakakasunod sa kautusan ng ating mahal na Panginoon, ikaw ay kaaway ng Diyos. Kahit naging mananampalataya, tanggap mo na ating mahal na Panginoon. Subalit, ikaw ay hindi nakakagawa ng kanyang kalooban. May mga bagay, sabi nga po sa banal na kasulatan, kahit na natatalima mo ang lahat ng kautusan, subalit meron kang isa na hindi nasunod, ikaw ay nagkasala sa lahat. At kapag tayo mayroong disobedience sa ating buhay,
o hindi nakakatalima nakasunod, tayo nagiging kaaway ng ating mahal na Panginoon. Napakahalaga na malaman natin ang mga ganitong bagay dahil ito ang magtuturo sa atin ng kasakdalan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoong Jesucristo at makipagkita sa mga banal sa alapaap, yung tinatawag na rapture. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ang pagkakataong ito binibigay sa atin ng mga labakan ay ating samantalahin. Hindi ko mo ikaw ay mapira, ikaw ay mayaman, ikaw ay matanyag, mataas ay yung pinag-aralan, ikaw ay may katungkulan, mataas ang katungkulan. Ay kung ikaw na may walang relasyon sa ating mahal na Panginoon, walang kwenta yung mga bagay, maiiwan mo lamang yan dito sa ibabaw ng lupa. Wala nakapagdala ng karunungan sa langit. Wala nakapagdala ng kanyang salapi sa langit. Wala. Kung hindi mo kilala ang mahal na Panginoon, hindi ka pupunta ng langit. Nakakala ng mga iba ay kasama na ng mga ganon sa langit. Ang pumupunta lamang po sa langit ay yung may relasyon sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sa nag-iisang Diyos ng buong sanlibutan na siya po ay Espiritu na nagkatawang tao at bumaba dito sa ibabaw ng lupa, binigay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Alang-alang sa ating makasalanan na kung siyang tatanggapin bilang Diyos sa sariling tagpagligtas, tayo magkakaroon ng kaligtasan. Hallelujah, praise God. Patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya napakahalaga na maunawaan natin ang mga bagay na ito para tayo po ay makasigurado na tayo po ay makakasama ng ating mahal na Panginoon sa kanyang muling pagbabalik sa buhay na walang gan doon sa kanyang kaharian sa kalangitan. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, pag sumigasigan natin at pag-ukulan natin ng pansin ang mga nilalaman ng banal na kasunod ating isa sa buhay. Hindi mo lang babasahin, hindi mo lang sasauluhin. Isa sa buhay mo. Kung ano man na nandyan, marami dyan na talagang hindi natin, yung sinabi pa sa banal na kasulatan na ibigin mo ang iyong kaaway, gawin mo na magaling ang iyong kaaway. Ay gano'n kang kahirap gawaan mo na magaling ang kaaway, ay kung maaaring ay gusto mong matiris dahil kaaway mo. Pero bilang Kristiyano at mananampalataya, wala kang dapat kaaway din sa ibabaw. At kung merong hindi kakaunawaan, ay panalangin mo, tiluhod mo yan. Kaya sabi, ipanalangin ang iyong kaaway para mabago rin siya ng mahal. Dahil mahal na mahal din siya ng ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoon ay bumaba dito sa ibabaw para sa ating mga makasalanan. Lahat ng tao ay mahal niya. Kaya nga, binibigyan tayo ng pagkakataon na manikluhod at makasama siya kung ating tatanggapin sa Diyos at magsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Hallelujah, praise the Lord. Napakaraming mga dapat ating malaman. Ang akala nung iba, sila ligtas na sa kanilang pinaglilingkuran Diyos. Subalit, sabi sa banal na kasulatan, huwag daw tayong gagawa ng imahen o mga litrato na katulad na nasa langit, sa lupa at ilalim ng lupa. Dahil dito hindi nalulugod ng nagiging kaaway ka pag ikaw ang Diyos ay mapanibuguin. Kinakailangan siya lamang iyong paglingkuran, siya lang iyong sambahin. Kaya kung ikaw ay may mga kung ano pang imahen sa bahay o whatever at doon ka pumupunta, kapatid, hindi yan ang tunay na daan para pumunta sa kalangitan. Basahin mo ang iyong banal na kasulatan at tuturuan ka ng banal na kasulatan. Sabi nung iba, ay libro lang naman yan, taong gumawa. Tama. Tao ang gumawa niyan, pero guided ng Holy Spirit. Diyan ginagamit ng mga tao ng ating Diyos upang isulat ang mga nasa banal na kasulatan na dapat nating sundin. Kaya po napakahalaga na ating naunawaan ang salita ng Diyos para tayo makasigurado sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. Hindi po pwedeng masarap ang buhay mo dito sa ibabaw ng lupa pero wala si Kristo sa puso mo at sa isipan mo. Kawawa ka, kapatid. Napakaraming ganyan. Nakakala nila sila ligtas, pero sa katotohanan, hindi sila ligtas. Dahil hindi nila ginagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga po, dumadaan tayo sa mga pagsubok, pinalalakas ang ating pananampalataya para malinis tayo. Dahil kapag ikay maraming pagsubok, luluhod ka, gagawin mo ang kanyang kalooban para ikay tulungan. Mawala sa iyo mga pinagdadaanan mo, baguhin ka na lubusan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Trials drive us to the Lord and open our eyes to sins that we have tolerated. His discipline is not designed to crush us, but to produce the peaceful fruit of righteousness. Sinabi po yan, basahin po natin ang Hebrew 12:11. From the book of Hebrew chapter 12, verse 11. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yielded
the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Sa Tagalog po, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may, pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga pagsanay sa pamamagitan nito. Amen. Purihin po, madalas salita ng ating mga panahon. God bless you po, beloved preacher, for reading the holy word of power. Ang Ama sa langit, minsan ay gumagamit ng mga masasakit na karanasan upang dalisayin at tinisin tayo. Ang mga pagsubok ay nagtutulak sa atin sa mga Panginoon at nagbubukas ng ating mga mata sa mga kasalanan ating pinahintulutan. Ang kanyang mga disiplina ay hindi dinisenyo o ginawa upang durugin tayo, kundi upang magbunga ng katuwiran. Yan po ang sinabi sa banal na sa Hebrew 12:11. Kaya po, kapag tayo po ay dumadala sa mga ganitong pagsubok, magala ka. Dahil ang nais ng mahal po ron, ikaw ay baguhin, linisin. Subalit huwag kang bibigay sa mga pagsubok na yan. Sabi nga ng mahal Panginoon, kapag sa kabila ng mga pagsubok ay ikaw ay nakatayo pa rin, nananampalataya ka pa rin sa Kanya, doon nalulugod ang ating mahal Panginoon. At patuloy kang lilinisin, patuloy kang sasakdalin dahil kapag ikaw ay batik, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Kinakailangan tayo po ay maging sakdal sa harapan ng ating mahal Panginoon. Yung pong kahit hindi kapatiran, kahit siya pang tao, magkasala ka, magkaroon ka ng ill feeling, galit, kasalanan ng mortal yun sa ating mahal Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sinabi pa nga po sa banal na kasulatan, sa Lucas 35:36 something in that Bible na sabi, kapag ikaw ay nagpautang sa iyong kapwa, huwag mong ihintayin ito'y maibabalik niya. At ikaw daw po ay tunay na anak ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Ganyan ang nais ng ating ang maging mapakumbaba sa lahat ng sandali at sa lahat ng oras. Kinakailangan wala kang pride. Ang pride ang naglalayo sa ating mahal na Panginoon. Kapag natuklasan mo ang tunay na pananampalataya sa ating mahal na Panginoon, lahat ng bagay kaya mo dahil siya ay laging kasama mo. Hindi ka iiwan ng ating mahal na Panginoon. Sinabi nga, kapag ikaw ay patuloy na nagkakasala, kahit ikaw ay natanggap mo na at ikaw sasabing Kristiyano, ay nag-grieve yung Holy Spirit, nalayo sa iyo. At pag lumayo sa iyo ang Holy Spirit, tawang-tawa si Satanas dahil ikaw ay kanyang muli, magiging kanyang muli. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po, ating pong pag-ingatan ng mga ganitong bagay, ating pong intindihin. The Lord at times allows difficulty as a way of testing us. His goal is to produce increased faith. Mga paraan ng mga pinahintulutan ang kanyang layunin ang makabuo ng mas mataas na pananampalataya. Magkaroon ka ng malaking pananampalataya, pagtitiis at pagpapakabanal sa harap ng ating mahal na Panginoon. Sa halip na magreklamo, dapat tayong magbunyi sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ito ay nagbubunga ng subok na pagkatao sa loob natin. Kasi pagkat tayo po ay nakalampas sa ating mga kapag problema at tayo po ay naglilingkod pa rin sa ating mga pinapupurihan pa rin natin, inaawitan pa rin natin, sinusunod natin, tayo laging dumadalo sa banal na gawain. Nalulugod ang ating nababago po ang ating pagkatao. Basahin po natin ang Romans 5:3 and 4. From the book of Romans chapter 5 verse 3 and 4. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. Sa Tagalog po ng Roma 5:3-4, at hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan at ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Amen. Amen. Purihin po ang salita ng ating manapanang. God bless you po. Beloved people, reading the Holy Word. Power. Ginagamit ng Diyos ang pagdurusa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Paano nangyayari yun? Kasi, bawa, may sakit ka, may problema ka, lumapit ka sa, katulad ng patotoo kanino kapatid natin kanina, na may sakit sa puso, nahihirapang huminga, na kanyang inay, matagal na nga, sinay-sinay, ay nagiging kritiko pa sa ina niya ng pananampalataya, subalit dumating sa puntos na natutunan niyang
manampalataya at maniwala sa ating mga laban dahil yung problema niya, hindi tsaka nag-umpisa na makarinig siya ng awit na natutulog siya, nakarinig siya ng awitin, ay doon, nabuksan ang kanyang at noon. Sabi nga, 2 buwan at kalahati pa siya, pero pinagaling na siya ng mga laban sa sakit niya sa puso. Karaniwan niya ng ginagamit sa ating mga tao dahil mahal na mahal tayo niya. Lahat ng bagay, para kayo bumalik sa kanya, ay gagawa niya ng paraan. Gagamitin ang lahat ng mga klase ng kapigatian, problema sa iba. Kasi pagka tayo may problema na hindi natin makayanan, wala na tayong pupuntahan kundi bumalik sa ating mga Panginoon. Ibigay natin kasi may magsasabi sa atin, punta ka doon at gagaling ka. Hallelujah, praise the Lord. Pero din akong isang matagal ko sinesiran. Pumunta ka sa isang gawain namin, ay hindi naniniwala, nagkasakit. Pumunta ka doon, ay ayaw. Ang pinuntay doktor ay di problema, sakit sa bulsa. Ay siguro hindi na makayanan dahil nagkukulang na eh. Yung kanyang kidney, yung ugat papunta sa kidney, parang hindi dinadaluyan. So nilagyan ng stent na parang doon pinadadaan yung dugo, parang ganon. Ay di magdaan ng operasyon dahil nga hindi nagpo-progress. Ay sabi ko, Allah, ang pinunta mo na may doktor nga, ay hindi naman nakakapagbalik. Sa aming doktor ka pumunta at sigurado ikay gagaling. Ay nung unang pumunta, ay mali yung address kong binigay para lumipat na. Ay kaya nung siguro, kalooban na natin ng mga Panginoon, nakadalo siya ng linggo. Sabi ba sa akin Mamay, pugtong-pugto po ang mata ko nung ako'y uuwi sa bahay. Bakit? Siguro ka ako pinaiyak ka ng malapan ng upo. Alam mo, sabi sa akin kaya kapatid niya, Mamay, ako'y naghahanap po ng mahahabang damit at sa ko isusuot para ako'y maging komportable po rin po. At yung kanyang asawa, ay malamang hindi na opera kasi nagkaroon na ng yung stint na sinasabi yung gumana na. Ay biro mo yun, 1 dalo pa lamang. Hallelujah, pray. Ganyan ang karaniwan nangyayari. Ganyan natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin alam na ang hangad ng ating lahat ng tao ay maligtas. Subalit kung matigas ang puso mo at hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, kahabag-habag ka. Akala mo kayo ligtas, pero hindi ka ligtas. Hallelujah, praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Trials humble us by revealing our weaknesses. They teach us to depend on the Lord for the power to persevere and mature. Ginagamit ng Diyos ang pagdurusa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ang pagsubok ay nagpapakumbaba sa atin sa pamamagitan ng paghahayag ng ating kahinaan. Itinuro nila sa atin na umasa sa mahal na Panginoon para sa kapangyarihang magtiyaga at lumago sa buhay espiritual. Kapag po tayo patuloy na nagtitiyaga para mapaluguran natin ating mahal na Panginoon, pinagpala ka kapatid dahil ang Panginoon ay nasa sa iyo. Wala nagpapatuloy sa gawain, walang gumagawa ng kalooban ng mahal na Panginoon na hindi pinananahan ng banal ng Espiritu. Dahil walang makakagawa ng ganon kung hindi ka pinananahan ng banal. Meron kang ibang pag-iisip. Subalit kung ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo, ang gagawin mo ay kung ano ang gusto ng dahil ang mahal na Panginoon ay nasa buhay mo. Puri po ang ating mga. Pasahin po natin ang 2 Corinthians chapter 12, verses 7 to 10. 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10. And lest I should be exalted above measure, through the abundance of the revelation there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distress, for Christ's sakes. For when I am weak, then I am strong. Sa Tagalog po, 2 Korinto 12, 7 hanggang 10. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinig sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y maikatlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin.
At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nangagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga panghihinagpis, dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Amen. Ito rin po ang mga salita ng ating Panginoon. Kasi po, minsan na po natin palakpakan po ang ating po pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Napakahalagang talata po ang nasa 2 Corinthians 12:10. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, yung mga needs natin, yung mga nahihirapan tayo sa mga ganong bagay, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Hallelujah, praise the Lord. Bakit ka malakas? Dahil ang Diyos ay nasa sa iyo. Hindi mo kayang tagalan ang mga pagkaapi, pangangailangan, pagkakausig, paghihinagpis dahil sa ating mahal na Panginoon. Dahil kung wala sa iyo ang ating mahal na Panginoon, hindi mo kayang tagalan yon. May gagawin ka na kung ano ang gusto mo, hindi yung gusto nating mahal na Panginoon. Ang gusto nating mahal na Panginoon ay lagi kang mananalangin sa Kanya. Itaas mo lahat sa Kanya ang iyong mga hinaing at panalangin at ikaw ay tutugunin ang ating tutulungan ka para malampasan mo ang mga bagay na ito. Kaya po, kapag tayo may mga kaunting palaala, ay magaling at tayo pinaalalahanan. Kasi pag hindi ka na pinaalalahanan ng ating mahal na Panginoon, kapag ikaw binagawang mali at hindi ka pinaalalahanan, dire-diretso yung paggawa mo ng mali. At kapag naman ikaw gumagawa ng mali at hindi ka pinaalalahanan, ay hindi ka na kanya, hindi ka na niya anak, hindi ka na paalalahanan noon. Siguro, sumawa na sa iyo, na sa kabila ng mga pagbibigay ng pagkakataon sa iyo, ay patuloy ka pa rin. Ibig sabihin, hindi ka na kanya, sa kaaway ka na ng Diyos. Yun nga, pag hindi natin nasusunod, natatalima ang kanyang kautusan, tayo po ay nagiging kaaway ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, pray. Pero kahit ikaw ay naging kaaway at ikaw maninikluhod at babalik ka, tatanggapin ka ulit natin kanyang magpahinuhod ng ating mahal na Panginoon Yesu Kristo. Hindi katulad natin na pagka mayroon nagkamali sa ating kapwa, ay galit na hanggang katapusan. Aba hindi, kaya nga tayo ginaganito natin, pinadadaan tayo sa mga pagsubok ay para gayahin natin siya. Yun ang nais ng ating, na magaya natin kung ano ang kanyang ginagawa. Hallelujah, praise the Lord. Purin po, kasarap nga natin, hindi ibinigay ang buhay natin para sa tayo pinaglilingkod lang sa ating mahal po, nagagawa mo, pero batay sa kanyang kalooban. Hallelujah, praise the Lord. Yun nga mga disipulo ng ating mahal na Panginoon, ang hindi lang pinatay doon ay si John. Lahat ng mga disipulo, puro pinatay yun. Pinako sa krus, inihulog sa malatataas, basta pinatay sila lahat, na-torture sila lahat. Dahil sa paghahayag ng banalan ng ating mahal na Panginoon. Ay sila yung mga disipulo, kasama sila ng ating mahal na Panginoon, ng ating mahal doon sa kalangitan. At hinihintay ang lahat ng mga Kristiyano na magkasama-sama doon. Pakailan pa man. Hindi sabihin natin talaga ng mga lahat ng tao ay mamamatay, walang hindi mamamatay. Ay yung ating kamatayan ng ating paghandaan. Hindi yung paghandaan natin, yung handa natin bukas na makaganon-ganon. Hindi. Ang paghandaan natin bukas, kasi oras-oras pwede kang mamatay. Pwede kang kunin ng mga Panginoon ang hirang buhay. Subalit kung wala kang relasyon sa ating mga Panginoon, ano mangyayari sa iyo? Sayang ang pagkatanggap mo sa ating mahal na Panginoon. Sayang ang pagkalingkod mo sa ating mahal na Panginoon na sa kaunting kahirapan o kaunting hindi nasunod ang gusto mo sa puso ay tatalikod ka. Hindi ka dapat tumalikod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pag tumalikod sa ating mahal na Panginoon, kahabag-habag sayang yung ipinigay na pagkakataon, sayang yung pagkapaglingkod mo sa ating mahal na Panginoon kung ikaw man ay naglingkod. At doon pa sa hindi nakakatanggap sa ating mahal na pag-isipan nyo, sinasabi, pinaabot namin ng mahal na Panginoon sa inyo na kayo mahal na mahal niya at kinakailangan sumunod kayo kung ano mga kalooban. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon sa Kristo sa John 3:3 na kinakailangan daw po ang tao ay maborn again, yung panganak na muli para daw makita ang kaharian ng Diyos. Dahil pag ikay pinanganak na muli, tatanggapin mo ang ating mahal na Panginoon sa Kristo at kailangan ikay mabautismuhan sa pangalan ni Yesu Kristo. Kaya kapag papatawad na yung kasalanan, at yun nga, pag napatawad na yung kasalanan, bibigyan ka ng banal na espiritu sa buming gabay, patnubay,
makakapasok ka na sa kaharian ng Diyos. Yan ang sabi sa banal. Ang mahal ng Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi. Ngayon, kung nabigyan ka na ng ganong pagkakataon, ang sabi, pakita mo na iniibig natin ng Diyos. Ang sabi natin mga kung ako inyong iniibig, ay gagawin mo ang ating mga utos. Kaya lahat ng sa banal ay utos yan ng ating mga, yun ang dapat natin gawin. Ibinigay sa atin ang dapat natin gawin, ibinigay sa atin ang dapat nating maunawaan, na nasa Biblia yan, na ating basahin ang banal na kasulatan para ating matalima at masunod. At habang binabasa mo, mangungusap sa iyo, ipauunawa sa iyo ang sinasabi mo, ang sinasabi sa banal na kasulatan para huwag kang mawala. Kapag patuloy kang nagbabasa, patuloy kang dumadalo, sa buhay mo, patuloy kang sasakdalin ng ating mga lapon. Dadating ang oras na sakdal ka na, at yung pagsakdal ka na kapag kaharapan mo ng ating mga Panginoon. Pero habang nandito sa babang lupa, tayo po'y tinutulungan niya na huwag mawala sa kanyang harapan sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Itinuro niya na dapat tayo laging dadalo dahil ang pagdadalo natin ating pinapupurihan ng ating mga Panginoon. Dito tayo sama-sama nag-aawitan. Dito tayo sama-sama nakakakinig ng mga patotoo na nangyari sa mga kapatiran. Dito tayo nakakapakinig ng banal na salita at nakakapagdasal din tayo. Na ipakikita natin sa ating mga Panginoon ang ating pag-ibig sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod, pagtalima, dahil ang pagpupunta sa banal na pagsasama, ito iniutos din natin ng mga Panginoon. Huwag daw natin pababayaan ang ating pagsasama-sama, pag-aaralan sa bawat isa. Kung alam natin nalapit na ang wakas ng mga buhay. Hallelujah, praise the Lord. Huwag na tayo gagaya sa iba na kahit may pagkakataon para dumalo, ay hindi na nadalo. Ang sinusunod ay kung ano ang gusto nila. Purin po ang ating ang kinakalaan, ang masunod ay kung ano ang gusto ng ating mga Panginoon. Ang ating paghihirap ay may walang hanggang benepisyo o pakinabang. Ang makalupang pagdurusa ay nagbubunga o gumagawa para sa atin ng bigay ng kaluwalhatian sa malaong simula ng paghambing o gumagawa para sa atin ng walang hanggang bigat na kaluwalhatian sa higit sa lahat na paghahambing. Dahil po, basahin po natin ang 1 Peter 4:17, last verse po natin, ihanda na po natin ang ating pong awit. Pakibasa po, last verse po. 1 Peter 4:17. For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Sa Tagalog po, sa unang Pedro 4:17, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos, at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? Amen. Purin po, may salita. Sa talatang ito, dito natin makakita, ang nagsisitalima sa banal sa ebanghelyo ng Diyos, ay ito po makakasama ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi ka tumatalima o hindi mo susunod ang banal na kasulatan, hindi ka niya makakasama. Dahil binigyan nga tayo ng pagkakataon para makasama natin mahal po sa buhay niya walang hanggan. Ay hindi mo naman ginagawa. Ay sabi nga, pag hindi mo ginagawa, ang kautusan natin mahal po, ikaw ay kaaway ng Diyos. Hallelujah. Ay kanino ka? Ay di siyempre, sino kang kaaway ng Diyos? Di si Satanas na walang ginagawa, kundi maging masama ang tao para makasama niya doon sa impyerno. Hallelujah, praise the Lord. Hayaan pasiglahin tayo ng katotohanan ito na tingnan ang ating susunod na pagsubok mula sa pananaw ng Diyos. Sa bagamat hindi natin naramdaman sa panahong iyon, kasama natin ang mahal na Panginoon. Siya ang ating pag-asa at kasapatan. Hallelujah, praise the Lord. Ang presence ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay ay makikita mo, mararamdaman mo. Dahil ikaw ay ayaw mo na nang gagawa ng hindi tama sa kautusan ng Diyos. Pag nakagawa ka ng kauting pagkakamali, nagkakaroon ka agad ng conviction. Nakakahingi ka ng tawad. Pero alam mo, pagkakamali, walang conviction sa iyo, ay pag-isipan mo, kapatid, baka wala na sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Hindi ko mo tayo nandito, makakadalo tayo dito, pero pagdating natin sa labas, o pakikisama natin sa ating kapwa, ay hindi na sa kalooban, ay hindi ka na gusto ng ating mga Panginoon. Ang gusto ay tayo magmahalan. Ang sabi nga, dapat tayo may pag-ibig sa ating mga puso. Dahil ang pag-ibig, huwag kayo may pag-ibig, ay medyo sa iyo dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating mga Panginoon, atin na pong awitan na sa makalangit na awitin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kung may magpagsubok, itaas sa ating mga Panginoon. Hingin ng tawad sa ating mga bahay kinagkamali. At tuloy-tuloy ang
paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon.